Yo, what's up sa inyo mga kabiyahe? Ito nga palang Kabiyahe Nyo TV. What's up nga pala sa inyo? Magandang gabi sa inyo lahat. Dito tayo ngayon, bumabiyahe tayo ng in-drive Joyride. Dito tayo sa Cainta, kung saan ay naipi tayo sa traffic, lintik ang traffic, tang-inang traffic, ang daming traffic, lahat ng klaseng traffic, fucking inang traffic, no? Kumita ka man, maka-rides ka man ng dalawang dikit na almost 400 plus, gano'n pa rin. Same issue, traffic pa din. Kakain ka ng mga 2 oras sa daan, diba? Kakain ka ng gas sa daan. So yun na nga lulunukin mo na lang talaga kung ano yung mga bagay-bagay na mangyayari sa buhay mo. Tatanggapin mo na lang kung ano yung bagay na binibigay sa'yo, at gagawin mo na lang kung ano yung mga bagay na ilalaan para sa'yo. So lahat ng mga TNBS dyan, shoutout sa inyo lahat. Mabuhay tayo lahat, dahil tayo lumalaban ng patas at ayon sa ating lakas at pangunawa, no? Shoutout kay Madam galing Eastwood, dito malapit sa Greenwedo ba tawag doon, kung saan puro mayayaman yung nakatira. Yan, shoutout sa iyo Madam. Ang dami ng daming pinag-usapan namin dalawa. Talagang syempre talagang siya, taga Mindanao, so uwi siya. Amo niya, yaya siya ng kanyang amo. So magandang story siguro, at iano natin yung kanyang clip, no? Pero syempre tatago natin siya dahil kwento lang naman niya yung gusto nating malaman doon. Dami siya kinuwento sa akin tungkol sa kanyang asawa, alam mo yun, tungkol sa kanyang pakikisama sa kanyang asawa, journey sa kanyang buhay, lahat simula Eastwood hanggang Pasay, no? Nalagang kwento na siya ng kwento. Yun yung nakakatuwa sa pagiging in-drive or sa pagiging TNBS, kasi nakakapakinig ka ng mga ganong klaseng kwento, ganong klaseng impormasyon, no? Kung saan tayo pa rin, no? Tayo pa rin na makakapulot ng aral doon. So pagas muna tayo dito. Medyo mura dito, kaya wag na tayo mag-atubili. Kayo ay magpagas na. Pagas lang tayo. Balikan ko kayo ulit pagkatapos ng gas na to. Yo! Nagbabalik tayo mga kabiyahe. Siyempre nagpagas lang tayo dito sa may Cainta dahil medyo mura dito kumpara sa atin. Siguro ang gas dito is 48.5. Doon sa atin mga nasa 52, 53 sa Taguig. So medyo may kamurahan, no? Kaya medyo nagas na tayo. Wala tayo. Okay lang ina talaga pagka nagbiyahe ka ng umaga, tanghali. Puta lang talagang kakainin ka ng biyahe. So natin malaman kung anong biyahe natin Pagka medyo ginabihan naman natin, aabutin tayo ng walang booking. Madaming ang booking, kaso hindi mo naman lahat makukuha yon, no? Ang daming booking, pero mapupunta lang sa gas yung mo, kikitain mo, no? Mga 2, mga 3, durog pa rin, no? Durog pa rin ng datingan. So meron tayong pick up dito to Taguig naman. Ngayon, yung pag nasa Taguig na tayo, konting banding na lang tayo doon. Pa tayo ng mga paonti-onte. So hindi na tayo lalapag ng Cainta, hindi na tayo lalapag ng Quezon City. Doon na tayo, although Pasay na lang, Pasay, Makati, saka Taguig na lang ang ating ruta. Yan. Yun yung kanina kay girl, no? Talagang saludo kay girl, no? Sa mga pinagdaanan niya, no? Madaming struggles, diba? Siya yung bumubuhay, siya yung gumagawa, siya yung kumakayod. Ang sarap sa feeling siguro. Hindi ko pa kasi nararanasan din na magkaroon ng yung tipong, halimbawa kahit girlfriend, no? Nung mga panahong may girlfriend tayo, alam naman natin, kahit pa paano meron tayong girlfriend dati, yung ganong pagbibigay, pagpo-provide sa'yo, no? Hindi natin naranasan yun, no? Hindi natin masyadong nakamtan yung mga ganong klaseng
karanasan, no, na pagbibigay, pag something na pag ano, siguro sa bading, no, pwede sa bading ano ka ng mga ganong experience. Pero sa mga tulad nating mga hamak na homeboy lang, then napakaswerte din naman kasi nung ano ni girl na siya lahat, tatrabaho siya ganon, tapos provide siya, tapos may bugbog pa daw na nangyayari. So may mga ganong insidente na hindi naman natin maalis sa isang lalaki, lalo't pag obsessed, no. Ang lalaki kasi pag obsessed yan, talaga namang ano, lahat walang tama sa babae nun. Saka obsessed parang ayaw kanya mawala sa'yo. Ngayon, lahat ng bagay or lahat ng gagawin niya, lahat ng gagawin mo may pagdududa siya. So lahat ng gagawin mo merong may pagdududa, may pagseselos kahit wala naman dahilan, walang roots, no, walang hugot, pero meron pa ring pagseselos na nagaganap. So yun yung pinaka parang buds doon. Syempre sa atin, hindi naman tayo ganun kasiloso, no. So mga iba siguro diyan may ganung insidente, pero kay girl naman naka-move on na siya, nagkaroon na siya ng jowa ngayon, napaka-swerte naman na ibang-iba dun sa dati niya. So girl, shoutout sa'yo, para sa'yo. Salamat sa tip din, no? Salamat sa tip mo. At ay wala pala, sakto pala binayad mo, girl. Sakto pala ang binayad ni girl sa atin. So wala pala siyang tip, saktong-sakto lang pala. Sinuklian ko pala siya ng tamang-tama sa kanyang pair. Ngayon, after naman nun, di ba, ang haba ng Pasay. Tapos may nasakay tayo papuntang Makapagal. After na Makapagal, papunta naman ng punta Medical City, something ganon, or parang ganon, Medical City Pasig. Umuwi muna tayo, meron tayong ginawa, something picture tayo ng mga bagay-bagay na pwedeng isel ganon. So until now, gabiyahe pa rin tayo ngayon, no? Wala pa tayong lahat napunta sa gas kasi sobra, ayun ang kain ng gas mo talaga. Kakainin talaga ng gas mo yung pag ganong grabing traffic. Sinalo mo lahat, rush hour, no, yung hapon, yung kahit tanghali, putang na, pag nagkamali ka ng pick up o nagkamali ka ng pick up to drop off, patay ka na. Sabog ka na sa gas noon, sabog ka na sa traffic, oras mo ubos. Ngayon pa lang tayo nakakaluwag-luwag ng daan, pero bagkus rush hour pa rin naman ngayon, hanggang ngayon, no. Kaya sa mga TNBS dyan, mabuhay tayo, laban lang tayo ng patas hanggat mayroon pa tayong hininga. Dahil etong ating babanggitin nakakabigla. Isang cousin natin, pinsan natin dito sa Talim Island, yumao na or namatay na siya. Nakapiling na siya ni God. Siyempre, ngayon lang natin nalaman, dahil ngayon ko lang din talaga nalaman na wala na siya, no. Condolence sa'yo, Inad, dahil nga kasama namin siya, siguro kasama namin lumaki, no, naging kasama sa bahay, no. Lahat naging ulila na din siya, wala na siyang tatay, wala na siyang nanay. Pero may kapatid siya, no, pero syempre iba pa rin, breadwinner, taga beta, no. Maraming may mga bagay na pag nandyan yung isang tao, hindi mo siya maalala. Pero once na mawala, dun maalala, reminisce mo yung mga bagay na meron na kayo, meron siya, no. May mga ganun no. So hindi natin, ang mahalaga na lang ngayon, no more pain, syempre, dahil nga nagkasakit siya, nagkaroon siya ng, di ko alam, basta parang may malubhang sakit. Then siguro it's time or oras niya na talaga na kunin siya ni Lord. Kaya condolence sa'yo, Ina. Siyempre, alam natin na halos wala nang pansinan talaga sa mga cousin, lalo na sa probinsya. Mga nagbabalitaan na lang pagka nandyan, nagkakakamustahan, di ba? Kakakuwentuhan, nagkakamustahan. Pero pagka alam naman natin, pagka medyo malayo na, nawawalan na tayo ng attention sa isa't isa, di ba? Nawawalan na ng nawawalan na yung dating nyari kayong kakasama sa isang bahay, no, tumira din sa amin. Syempre, katuwa-tulong sa bahay, 'di ba? Sama-sama kami doon.
minsan pupunta kami sa kanila. May mga bagay na halos wala na. So hindi na wala na connection, hindi na nagkakaroon ng balita. Tas yet yung pa yung magiging balita mo na wala na nga siya. Pero syempre God will lahat ng bagay sa mundo, no? Kaya dapat talaga may pray lagi tayo kay Lord. Kasi lahat ng bagay or lahat ng nangyayari sa buhay natin, no? May reason yan. Hindi natin alam kung ano-ano yung reason. Pero lahat ng bagay o lahat ng mangyayari sa buhay mo, may reason, no? Siguro dahil niya sobrang sakit or sobrang kumbaga nasa piling na siya ni Lord, nasa kamay na. Mahirap din naman kasi yung alam mo yun, yung sakit yung habang buhay mong dadalhin, no? Kaya nga walang immortal talaga, no? Lahat ng tao mapupunta dyan, no? Una-una lang talaga, or depende sa tawag ni Lord, no, sa'yo. Kung ano man yung mo, be ready. Siguro tanggapin mo na lang kung ano yung bagay na ikakaloob sa'yo, di ba? Kahit sa atin, walang kaya nga gumawa ka na mabuti sa kapwa. Kasi balang araw yung kwento sa'yo ba, kasi magiging kwento ka na lang din alaala kung ano ka, ano bang naging dating mo sa nung buhay ka pa, no? Yun yung maaalala na sa'yo, na mas magandang gumawa ka na lang o pag-alalahanan mo ng mga mabubuting bagay. May nagbanggaan na naman, no? Tangin na, bumper sa bumper, oh. Pangit sa pangit, cause ng traffic, pangit sa pangit. Ngayon, yun yung ano ba yung magiging mo, purpose mo sa buhay, no? Ano yung mga pagkukwentuhan sa'yo habang ikaw ay nakahimlay, diba? Yun kung masama o mabuti man, nasa iyo na yun kung paano mo tinatanim, no? Ayun yung aanihin mo, diba? Kasi kaya ngayon magpakabuti ka na lang, no? Kasi lahat ng tao dadating dyan sa ganyang punto, sa pagkawala or pagkamatay, no? Pero dahil nga wala nang pain, wala nang sakit, condolence pa rin. Syempre nakakabigla dahil nga bata pa talaga, no? Parang kaedad lang natin, mga 30 something yan sige na. So parang malapit din talaga sa amin. Kaso nga lang syempre pagka medyo probinsya na, kasi yung hindi na, yung alam mo yun, wala na masyadong connection, wala na masyadong, minsan kamustahan na lang, no? Pero pagkus nasa piling na siya ni Lord. So yun lang talaga, nakakabigla lang, no? Bata pa kasi na mawala agad. So syempre wala naman siya masamang tinapay sa atin, kumbaga namimiss natin, no? Yun naman talaga ang tao talaga, pagka wala na, doon mo na malalaman yung halaga, di ba? Doon mo na mamimiss, doon mo na maalala na, ay, ganito, may mga bagay na nakapinsan talagang close pinsan talaga at saka malapit. Kaya condolence syempre sa pamilya Di Tablan. Sana makapunta nanay ko dyan. Sana, kasi syempre may mga work something with Isla, syempre hindi natin masabi. Pero yun, condolence.